from September to January. Good morning. Chairperson. Thank you. Before I proceed with completing my statement, we acknowledge the presence of Senator Raffy Tulfo. And so I go back to my own personal experience. I was in the private sector. In fairness to the ATI, they were very accommodating. In fairness to the DA Region 4A, they were supportive. In fairness to the LGU, they were likewise supportive. And that's why we were able to put together 14 weeks. The farm again was the host. 57, actually, vegetable farmers attended. Dumami pa. We started from about 40. By the end of the 14 weeks, naging 57. But in January of 2025, nag-graduate, nabigyan ng certificate. Unfortunately, hindi na naman na-organize yung 57 farmers. Clearly, mayroong gaps sa pagpapalakas ng ating mga farmers associations and organizations on the ground. Which is why I therefore concluded after two farm field school experiences in a 10-year, 12-year period na hanggat walang boots on the ground ang DA, hindi mapapalakas ng gusto ang ating mga magsasaka at mangingisda. At mananatiling kapos, mananatiling hindi productive, bagsak ang yields, kapos ang kita, ibebenta na lang ang lupa dahil kahit anong intervention natin sa taas, kung hindi organisado sa baba, para lang tayong puro drawing. Gagastos ng malaki, hindi naman ma-absorb ng maayos ng ating farmers and fisherfolk organizations. And that's why the establishment of the Bureau of Agriculture Co-ops, which is what we're tackling today, and the established renationalization of extension service measure is likewise what we're tackling today. Structural reforms ang kinakailangan natin para mapalakas ang hanay ng mga magsasaka at mangingisda. For the information of Senator Tulfo, this is our second hearing. And then we have had one TWG on the issue of how do we organize our farmers and our fisher folk by way of extension services and by way of the proposed Bureau of Agriculture Cooperatives. Meron na tayong Bureau of Agriculture Co-ops noon. Kaso na-abolish ka nung dinevolve ang agriculture sa ating mga LGUs. We welcome everyone, and we hope we will have a fruitful discussion on these twin measures, which, by the way, the DA has supported, and the President himself in our meeting to discuss floor prices for palay, he likewise shared his experiences as governor of Ilocos Norte and how critical extension service and the organization of our co-ops is or are in the context of really bringing agriculture and fisheries in the country and achieving the modernization of our agriculture and fisheries. And in parting, unless we organize our farmers and fisherfolk, we will never modernize our agriculture. That's how important these twin measures are. With that, I turn over the floor to Senator Raffy Tulfo for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, Senator Pangilinan,
guests and resource persons. Before anything else, I would like to acknowledge this committee and its chairperson, Senator Pangilinan, for being active in holding hearings, all for the welfare of our agriculture sector, lalo na para sa ating mga magsasaka at mga fisher folks. This industry is so crucial, tulad sinabi kanina ni Mr. Chair, for the sustenance of our nation, and yet they are the ones most neglected and in dire need of government support. I fully support the bills being taken up today because I see the wisdom behind encouraging our agricultural workers and sectors to group together into cooperatives so that they could face challenges together and support each other in various stages of the agricultural cycle. Mula sa pagtatanim hanggang sa pag-aani at hanggang sa maibenta ang kanilang mga produkto. If implemented properly, our farmers could grow together because of this sharing of knowledge, experience, and possibly resources. Furthermore, the government could be aided if it deals with specialized cooperatives who know what their sector needs. Delivery of services could possibly be more efficient and sensible. Ito po ang nais kong matugunan talaga na makarating ang tulong ng ating gobyerno sa bawat magsasaka at mangingisda. At sana makarating ang tulong sa lalong madaling panahon. Time is of the essence when it comes to the agriculture industry. The support that needs to be given must be given immediately. Ang panahon ng pagtatanim at pag-aani ay hindi humihinto po. Pag lumipas ito, buwan o taon ulit ang hihintayin. Kaya kung walang binhi o fertilizer o dryer sa panahon na kailangan ng mga ito, nga ang ating mga magsasaka. Of course, everybody knows that. Mr. Chair, I would like to find out how these bills could complement or improve the existing system of the Department of Agriculture. And I would like to ask kung naayos na ba nila ang mga sistema na meron sila ngayon. What I'm talking about is the RSBSA, or the Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Dati kasi nung previous hearings, nung last Congress, nagkaroon tayo ng hearing regarding RSBSA, Mr. Chair, at may mga samang-samang problema na lumutang. And so later siguro, atin alamin kung naayos na yung mga problema yun para sa kapakanan natin mga magsasaka. Ang daming tulong po ng ating gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda ang hindi nakarating dahil hindi lahat ng magsasaka at mangingisda ay rehistrado o napapayaga makapag-rehistro o kapag gusto na mag-rehistro, umaabot ng siyam-siyam bago sila nagiging parte ng programa. May ilan na hindi pinapayagan dahil sa iba't ibang mga requirements kada bayan. At meron naman mga hindi naman magsasaka na nakakatanggap ng ayuda. Depende kung may connection sila sa regional office. May ilang lumapit din sa akin na hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng RSBSA. At syempre, madami din na ghost magsasaka. At hindi na ngayon, o di kaya ay pumanaw na, ay nasa listahan pa din. Ano na nga ba ang nagawa ng DA para maayos itong RSBSA? Dito kasi nakadepende lahat ng tulong na binababa natin. Ang tanging hiling ko lang na sana sa mga batas na tatalakay natin ngayon ay masiguro natin na hindi na ito pagmula ng abuso ng ilan. Dapat ang mga kooperatiba ay mabantayan na lahat ng magsasaka at mangingisda na kabilang sa kanilang sektor ay tatanggapin at makikinabang. Hindi pwedeng eksklusibo ito sa ilang o palakasan para makapasok. Dapat may malinaw na batayan kung sino ang miyembro at ito ay namomonitor at regulated ng Department of Agriculture. Mr. Chair, I also have the same support for the Agriculture and Fisheries Extension Act of 2025. I believe that in this day and age, education and information service is crucial for the progress of the agriculture sector. I hope the DA would work hand in hand with the DOST. I have been seeing some projects of the DOST that is geared towards improving the agriculture sector through efficient information sharing. In fact, the DOST is investing 600 million pesos for the nationwide implementation of smart farming technologies called Project Saray, or Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry.
I hope this could be incorporated in the bill. I reserve my questions for later, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi Tulfo. We share his concern about the accuracy of the RSBSA and how we can improve our tracking of registration of farmers and fisher folks sa RSBSA dahil sabi nga, kung hindi natin kilala o hindi accurate yung listahan, paano natin matitiyak na yung kung anumang ginagastos natin ay ginagastos ng tama? May mga nagsasabi, sinasadyang hindi tapusin dahil pagka tinapos at naging accurate, hindi na maaaring magamit sa mga ghost yung pondo. And that's why actually it all begins with the data. Before we can actually put in place, tama si Sen. Rafi, anumang mga programa, kung hindi naman natin napupuntirya yung mga benepisaryo, anong halaga ng anumang programa yun? And that's why the RSBSA is critical in any intervention that will address the challenges of our farmers and fisher folk. Unfortunately, I don't think any of the resource persons today are among the DA, unless Dr. can help explain yung issues raised, because I'd like to focus on that first so that we can put it, how do you call it, if there are questions by Sen. Rafi, he can go ahead before we tackle the other concerns. Yung RSBSA, maybe Director Recoter, would you like to respond to the points raised by Senator Rafi? Thank you, Mr. Chair. Good morning to our senators and to all. Although I'm not in charge for the registry system for basic sector in agriculture, just last week I requested for some data from the in-charge Director Lorna Calda, because I'm using it in my presentation in Cebu for the Municipal Agriculture and Fisheries Investment Forum. And as of today, there are about 10.7 million farmers registered under the RSBSA. And farmers alone is 6.8 million. Fishers, 2.7 million, 2 million, and agri-youth, 328. So, yes, sir, 328,413 for the farm youth, as given to me last week by Director Calda. The in charge is collaborating with the regional field offices who are in charge with cleansing the registry system for basic sector in agriculture. And they are also doing georeferencing in terms of the areas of the mentioned farmers. So they go out into the field to measure the areas of these farmers. So the regional field office personnel are the ones doing this, Mr. Chair. Yes, sir. Paul, go ahead. Good morning, Senator Tulfo and Senator Pangilinan. Sir, actually po dun sa RSBSA, baka po hindi ko po sure kung kailangan i-cover ng batas. Pwede po kaya na i-propose yung interconnectivity po ng information natin. Like for example, PSA, sa DICT, tapos yung local government information through a background technology na blockchain. Kasi po, ang isa po kasing concern, yun nga po yung clients na hindi natin alam kung buhay pa. Pag naka-blockchain po kasi, yung records po, at saka kung nakakonekta siguro kami with PSA, doon pa lang po, once na nag-register siya, baka ma-validate na po natin kung
baka may death certificate na pala siya dun sa PSA. So baka hindi pwede po siguro i-cover ng batas. Tapos kasi po since strengthen po natin yung mga agricultural cooperatives, syempre po magkakaroon yan ng registration. Since mare-record din naman po yun, baka pwedeng doon na rin po i-validate dun sa blockchain-based traceability management. So ito po, actually ang blockchain po kasi hindi lang naman cryptocurrency yung ano niya, yung kanyang application. Pwede rin po ito sa provenance data, meaning po yung historical data. Ayan. So baka po pwede natin ilagay sa ating policy. Thank you po. Sige, we'll note that. And if you can give us a position paper, ma'am, Director, so that we will be guided. Also for the information of Senator Tulfo, in the budget hearing, actually we raised this, no? Yung problema nga ng RSPSA at sabi nga ng DA, inamin nga nila na marami pang mga magsasaka ang hindi pa nakakapagrehistro. At nabanggit nga yung kakulangan ng dokumento, etc. Ang sabi naman ng DA Statistics Office, kailangan nila ng budget para magkaroon ng masusing pagbubusisi dito sa mga listahan na ito. And in-endorse ni Senator Win Galcharian at in-approve yung ating endorsement na nagdagdagan ng 100 million yung DA Statistics Office para mapondohan itong pagbubusisi at maaayos itong mga gaps dito sa accuracy ng RSPSA. Mr. Chairman, kasi maraming mga farmers na hindi talaga nila alam na meron pala RSPSA. So, anong ginagawa ng DA para itong mga farmers na walang alam-alam tungkol sa existence ng RSPSA ay mabibigyan sila ng mga info na, hey, we are here, you can apply, okay, and you can get benefits from the government. Number two, gaano kahaba yung proseso? Kasi yung iba, alam nila, nag-apply sila, ang tagal doon, nagpapabalik-balik sila, at hindi sila agad na prubahan. So, yung iba, pinapabayaan na lang, tinatamad pa. Mr. Chair, may I respectfully be recognized. Yes, what is your name, ma'am? Medyo malabo na yung mga mata namin dito. I am Rizalina Tubilida Quiros, the National LEMCAP President po from LGU po. Okay, go ahead. What Yes, is sir. LMCA, local? League of Municipal Agricultural Officers, Municipal Agriculturists, City Agriculturists of the Philippines po, Mr. Chair. Go ahead. What is your Rizalina? Yes, sir. With regards to yung tinatanong po ni Honorable Rafi Tulfo regarding sa RSBSA, if we remember, nag-start po ang RSBSA through DBM. Sila po yung nagpa-seminar sa amin noon. Kumuha sila ng mga, tawag natin doon, mga enumerators na na-deploy sa mga barangays. But when the result come out, doon po natin nakita na may mga names of farmers na nagduduplicate yung names. So, yun yung naging issue namin sa DA, sa region noon, na sinabi namin na bakit nagduduplicate yung mga pangalan ng mga farmers. So, and then nagkaroon na naman ng memorandum from our secretary na magkaroon ng updating of RSBSA. So doon na po nag-start na nagkaroon ng RSBSA updating. Meron na namang binigay ang regional office to come in our LGUs to conduct yung sa updating po. So medyo maayos-ayos na rin. Nawala na yung mga nagduduplicate na names po doon. Can you give us a timeline? Kailan yung 2019 yata yung maalala ko, Senator, kasi doon nag-start na yung mga pagperma-perma din namin doon sa RSBSA form registry. Dumadaan kasi sa amin yun, sir. And then, nung tapos na yun, nagkaroon na yan yung Rice Farmer Financial Assistance.
Doon naman sa unang pagbigay ng Rice Farmer Financial Assistance, kumpara doon sa nauna na listahan, doon sila nag-base. Kaya maraming walang pangalan na farmers. So nagkaroon ng updating. Continuous po kasi, sir, yung updating. Halimbawa, itong last na RFFA na na-receive ngayon, ang central kasi binababa doon sa Department of Agriculture, yung Department of Agriculture binababa sa amin para ma-check po namin kung ang mga farmers na ito ay buhay pa, namatay na, nasa abroad na, o hindi na nagtatanim. So, yun po yung trinatrabaho namin sa baba regarding dito sa RSBSA. Ngayon, nagpapatulong naman kami ng MAs po kasi nagkilang kami talaga ng tao sa munisipyo. Kagaya ko po, kami yung pinakamaluwang sa La Union. 5 lang po. 5 lang po kami sa Agriculture Office. Ilang banners po ang Department, ang Agricultura. Napakadami po. So, ayun. Yung lima, isang bayan yan o isang lalawigan? Isang bayan po. Okay. Isang bayan. Ngayon po, hindi namin magawa lahat. Kaya nagpapatulong kami sa barangay council. Doon, chine-check nila kasi mas kilala po nila yung mga constituents po sa barangay, yung mga kagawad, yung punong barangays. Binibigay namin yung listahan para i-check din nila kung buhay pa ba, patay na, Mr. hindi Chair, na can talaga I interrupt? nagtatanim. Ma'am, you're not answering my question. Medyo linis ka po sa sinasabi ko kanina sa pagkatanong ko. Ma'am, let me finish. Okay. Yes, sir. Ma'am, please, Mr. Chair. Go ahead, Senator Rafi. Okay, advance ka eh. Yung sana, pangalawang question ko sana yan, minama ko. Ang sa akin, marami ang hindi nakakaalam na meron palang RSPSA. Halimbawa, kukuha sila ng fuel subsidy. Okay? Fisher folks, mga farmers. Then they didn't know na kailangan pala pumasok ka muna sa RSPSA. And then pag nag-apply sila sa RSPSA, it will take some time before makapasok sa programa. Yun po yung sa akin, ang layo yung po, ma'am eh. Hindi, ganito po, Senator. Bakit yung pagpilitan? Yun lang po yung tinatanong ko. Dapat silang sasagot, hindi ikaw. Hindi kasi yung Kasi sila po, ma'am, sa kanila nag-a-apply eh. sa amin Unless you po. will answer the question. Yes, Honorable Chair. You answer the question directly. Ganito po Na kasi, bakit hindi alam ng maraming farmers na may RSPSA? kulang po kami ng mga tao. Pero kami po sa LGU, sinasabi namin yan. Yung sa fuel subsidy naman po, iba kasing proseso na naman po iyon. Maraming farmers. Ito muna gustong masagot yung tanong. Yun po, kulang po ng tao, Honorable Chair. Pero hindi siya gano'n. Hindi siya gano'n ka po. At saka, lahat naman nasasabi. Minsan kasi, may mga farmers din na dahil sa mga requirements, doon sila nag-a-atras. Kasi nga may mga farmers na tenant. Kung ayaw ibigay ng landowner yung tax declaration niya na isa sa requirements, doon po sila umaatras. Kaya ang ginagawa din po namin, For kasi example, doon sa point na yun, kayo naman ang nakakakilala doon sa farm worker na yun eh. Hindi ba dapat, di ba maaari, kayo na lang ang magsicertify sa halip na magsasabit pa ng napakaraming dokumento? hindi po tatanggapin ng system. Well, that's the whole point. Baka the system has to be adjusted. Yun po, Diba? Honorable. Kayo yung official doon sa baba. Sa bayan mismo, kilala niyo yung mga yun eh. Alam naman ninyo kung sila totoong farmer o totoong tenant o hindi. Hindi na kailangan ng dokumentong land. Ibinabalik po kasi ng system No, po. yes, I understand. I understand. Therefore, there is a problem with the system. Yes po sir. At iyan po yung na-raise na rin namin kay Secretary and then ang sabi naman ni Secretary ay inaayos na po yung sistema po. To answer the question being raised by Senator Tulfo, go ahead.
Senator Tulfo, sa pagpunta po namin sa mga barabarangay, ang isa pong challenge sa mga farmers, una po pamasahe. Kasi po, when we do the registration, normally po sa sentro. So, isa pa rin po doon yung social side po ng registration. Karamihan po sa kanila, hindi marunong bumasa at sumulat. So, kailangan po na, yun nga po, na assistance sa kanila para ma-register. At saka po yung kahalagahan kung bakit sila kailangan mag-register sa RSBSA, baka po challenge yung pagpapaliwanag po sa kanila. So, siguro po ang isang position po ng DA na pwedeng i-propose po, pag-uusapan namin internally, yung paano po magiging self-service siguro yung technology para naman po, cellphone lang yung dala, ma-register po doon or matutulungan ng anak. So, sige po, we'll act on it po. Una nga po, sinabi ni Mr. Chair, yung mga nasa LGU, alam nila kung sino yung mga farmers, sino yung mga tenants and all. So, nabanggit niyo po, Director Alfon, may mga pagkakataon na yung farmers ay no read, no write. So, nahihirapan silang intindihin kung ano man nilaman sa application. So, wala bang departamento dyan sa DA para yung mga no read, no write, silang mag-assist doon sa application para mas mapabilis yung proseso? Oh, so pag no read, no write Please kasi, record your sa ngayon po, Sa ngayon po, wala. Kasi po, humihingi kami ng tulong po sa LGU kasi syempre sila po ngayon, nakadevolve po kasi yung mga function. So, karamihan po ay talagang inihingi namin ng malaking tulong sa mga LGU. so kung no read, no write yung isang farmers at wala si mga kamag-anak para tulungan siya doon sa application niya, sorry na lang, wala na siya kumakaan. Sige sir, we'll look into it po. Social side po kasi siya ng target ng programa. Pag-aaralan po namin mabuti. Director Redotel, you wanted to... Yeah. Yung isang information dissemination is of course through radio. May mga time slots naman yung ibang agencies as well as ATI, and we do information dissemination likewise sa School on the Air. And tama yun, sa tulong ng local government units, particularly the Municipal Agriculturist Office, malaking tulong nila in terms of the registration. And they likewise assist those who can read and write. Yung importante kasi yung dokumento. Kailangan yun nga, yung tax declaration and even certification from the barangay captain na talagang killer sila doon sa kanilang barangay. Which I think has to be revisited, no? Kasi nga, kung masyadong maraming requisitos, you defeat the whole purpose of being able to get more registered, di ba? Of course, there has to be safeguards, pero wag naman to the point na nadi-defeat yung purpose na makapag-rehisto. Because even in the other laws of the information of Senator Tulfo, I'm sure he's aware of this, na agri-related, lagi nag-uumpisa sa accredited farmers and fisher folk para maging para makapag-avail ng mga programa tulad halimbawa nung Sagip Saka Act na kung hindi ka accredited bilang Farmers Association ay hindi ka pwedeng mag-avail ng benefits at ng provision ng mga batas. Kaya it goes back to that. Yung paano tiyakin na lahat ng mga nararapat maparehistro ay nare-rehistro. And then if I may also share, siguro itong dito tayo nagkakaroon ng kitang-kita na yung gap. Kasi sabi ng DA, they rely on the local governments. Sabi naman ng local government, wala naman silang tao. O edi, wala. Ganun kasimple, di ba? Di ba? Sinabi, 5 lang sila sa isang bayan. Di ba? Ako nga, and I will point this out, isa lang ang hinihingi kong local sa LGU noon, sa Alfonso. Isa lang. I-assign, i-dedicate para ma-organize yung 300 vegetable growers ng Alfonso. I was only asking for one dedicated LGU staff. And they could not give it. Because nga, 7 lang sila. So, ayun na. Para
nagre-rely ang national sa LGU para mapatupad itong pagre-rehistro. Ang daing naman ng LGU, kulang ang tao namin. Kaya sabi ko kay Osa, mag-ipon ka dahil... Sir, pwede ko po Yes, ba ma'am. i-share yung nagpadala po kasi ng message si Director Lorna Calda. Siya po kasi yung nagmamanage na sa RSBSA. Ito po, number one, yes, not all farmers are registered sa RSBSA because voluntary ang registration. But we're doing our best to convince all farmers to register and reach far-flung areas. Sa agri-youth lang yan, required kasi sa RTL. Na lahat ng participants ng TESDA sa mga trainings ng RCEP ay registered sa RSBSA. Number three, each intervention of the department has different criteria. Example, RFFA, rice farmers only tilling 2 hectares and below. Seeds ng RCEP Phase 2 up to 10 hectares pwede bigyan ng seeds. So, siguro sir, tag ko na rin po yun sa LGU. Totoo po yun sa napuntahan natin, mga 5 lang po sila, and they do all. Kunyari po, pati rabies vaccination, sila po yung in charge. So, maunawaan din po natin na talagang may challenge po sila. Nagtulungan po kami sa registration. Baka pwede pong magsabi ng iniisip namin, baka po pwede natin tanongin ng DepEd yung K-12, baka pwede natin i-mobilize kasi ando na rin naman yung mga bata at saka yung university extension. Actually, nabanggitin niyo yan. Yung aming, nung ako'y private sector, sumulat kami sa lahat ng mga state universities. Dahil lahat ng state universities na may agriculture degree granting, ika nga, merong OJT na required na hindi sila mag-graduate unless gumawa sila na meron silang OJT ng 240 hours. So, and last year, 26,000 ang nag-graduate ng mga estudyante sa agriculture. So, eto ang LGU, walang tao. Eto ang CHED at yung state universities, every year nag-OJT ng libo-libo, pero hindi tumutugma. Na dapat sana merong tie-up sa mga LGU ang state universities para yung kanilang OJT sa mga farms dun sa lugar nila ay nabibigyan ng dagdag na suporta. Pero yun, that is one way of addressing itong challenge of extension workers down to the grassroots. Hindi ba? Mr. Chair? Yes, Senator. Before we recognize the lady there, yes, Senator. Mr. Chair, nabanggit kanina ni Director Alfon na voluntary yung register sa RSPSA. So why don't you tap yung mga barangay chairman, mga kagawad, tanod, and meron na tinatawag na farm school. These farm schools, Kalaton, by the thousands nationwide. So yung mga estudyante dyan, pwede ipakala sa kanila. Siyempre may mga farmers yan, would-be farmers, and then yung kanilang mga magulang. So para magkaroon ng kaalaman, itap niyo po yung farm schools. Saka yung mga barangay chairman, tanod, kagawad. Yeah. Right now, I think I have in our farm, we have about 8 students from the Sorsogon State University. Bago nun, Bicol Central University. Meron din Tarlac Agriculture University nung punta sa farm, and they spend 200. Imalay ko ba? Nakakain siya. Kasi napapalin siya ako ng pali dito. Yung sinain ko, napapalin siya. Unti lang sinasabi mo. Estudyante. Dahil sa ngayon, ang hirap kumuha ng farm hand. Dahil ngayon, siguro nabawasan ng konti sa Senator Raffy, pero dati kasi mas gusto nila yung construction, lalo na sa mga lalawigan. Construction work kasi 8 to 5. Yung agriculture work, walang oras. So mas ginugusto nung mga laborers sa rural area
na doon sa construction. Nung kasagsagan ng construction boom, walang makuhang mga farm hands ang ating mga farming groups and farmers. But here you have tens of thousands every year ng mga estudyante na kailangan mag-OJT. Yes, ma'am. What is your name, ma'am? I'm Leia Beltran, Municipal Agriculturist of LGU Tigaon, Camarines Sur, Ikaw. National Board of Director po ng LEM. Yes, ma'am. Ito po yung mga reasons kung bakit mababa yung mga RSBSA registered. Una po kasi, mayroon pong guidelines, may description kung sino yung dapat ma-register as farmer. Ang sunod po, may hinihinging proof of ownership. Tama yung sabi ni Senator Tulfo, na paano yung hindi marunong magsulat at saka mag-fill up. Lalong-lalo na po yung mga municipality, ang daming IPs. Wala silang proof of ownership. Kasama po yan sa bulk na hindi sila makaregister. Ang sunod po, doon sa application, 3 po ang nagpipirma. Dapat siguro instead of proof of ownership, apart from Opo. Saka dapat po, proof of how do you call it, tilling. opo, actual tiller dapat pwede Kaya na. nga, proof of actual tiller. Opo, tilling. palitan na lang po. Kanino siya nagtitil? May-ari ng lupa, di ba? Opo. Tama? Tapos nagtitil siya dun sa may-ari ng lupa. Yung may-ari ba ng lupa ay nandun din o absentee? Nandoon. Pag hindi po inalaw, hindi binigyan ng authority. O yun, yung authority na yun should already be and certified by the LGU. Should already be sufficient. Di na kinakailangan ng proof of ownership. Kung isa ang proof of ownership. Pero hindi lamang yun. Go ahead, go ahead. Ang sunod po, 3 po nagpipirma sa application, si Municipal Agriculturist, si Barangay Captain, MAPSI. Nagbibigay po si Kapitan ng certification. Actually po, tumutulong kami sa campaign pagpa-RSBSA. Kaya lang po, ang encoding po, sasabihin namin yung application sa region ang mag-encode. Minsan po doon naantala sa pag-encode. Kaya tama po yung sabi ni Senator Tulfo na minsan wala pa sa system. Kasi kahit submitted na kay region, hindi pa po na-encode. So kung merong DA sa probinsya, national DA, o kaya sa bayan, Very good po. yun na nga. Di ba? Malaking tulong po. Kasi po, yung mga nag-report, Saan kayo? Anong lalawigan? Camarines Sur, Okay. Tigaon, Nasaan yung regional office ng DA? sa Pili, Camarines Sur. Camarines Sur. Eh mabuti, parehong lalawigan. Eh paano naman yung mga taga-Albay? Paano naman yung mga taga-Masbate? At least po sila may provincial agriculturist. Yung iba po, walang provincial agriculturist. Base po doon sa 7160. It's hindi po mandatory. Yes. Kaya may or may not. Kaya minsan, yung probinsya, walang provincial agriculturist. Kaya parang putol yung connection namin. Exactly. So pagka hanggang sa municipality yung DA national, malaking tulong. Malaking tulong. Okay. Yes, from BIFA. Tapos na ba kayo? Yung mga requirement, okay na? Nabanggit na ninyo? Okay na po. And Okay. Sige. dapat ma-simplify po. Yes. Actual tiller, pwede na. Yes, okay. We note that. Yes, ma'am. From BIFAR. Thank you, Honorable. Ma'am, kayo ang, what is your designation in BIFAR? I'm the division chief for the marketing division of the Okay, go ahead. BIFAR Central Office. Good morning to all. Gusto ko lang po sanang mag-intervene na in line with the RSBSA. Ito po ay perennial problem po para sa mga fisher folk. Kasi especially, side ko lang po yung experience po namin because my office is the one in charge in facilitating credit access for the fisher folk. At karamihan po sa mga programa ng mga financing institutions,
has to be RSBSA registered or accredited. And we have been talking to these financing institutions na i-honor. And nagkakaroon naman na po ng progress, pero medyo mabagal nga lang. Kasi po mayroong fisheries registration system si BIPAR, which is more or less equivalent to RSPSA. May mga fisher folk po or fish farmers na registered sa RSPSA, but not all fisher folk are eligible to register under RSPSA precisely because of the stringent requirements. Kumbaga nasabi niyo po, na hindi mag-a-apply sa kanila. And the minute na hindi po nila makomply fully yung requirements ng RSPSA, hindi na sila makaregister. So, we've been staging dialogue, series of dialogues with the financing institutions. And I think it will be applicable also in this proposed bill, no? Na sana po, magkaroon ng, parang instead of RSBSA alone, it should be and/or fish R. Kasi mas madali po ang requirements sa fish R, kaya at tinatap din po yung assistance para ma-overcome po yung mga geographical barrier na through the municipal agricultural office. And BIPAR may system of consolidating all this registration through under the fish R. Nakikita po yan sa system naman ng BIPAR. But I think it would be very helpful and a useful system para po maka-avail ng equal access to opportunities po under this proposed bill ang mga fisher po. Kailangan lang walang duplication. Wala po. In fact po sa... Kasi sabi nyo kanina, meron na kayong fisher folk na registered sa RSPSA at meron din kayong registered dito sa Fish R. So, wag lang magdodoble. Yun po yung nililinis ngayon po ng DA kasi since si DA po ang nagmamanage nitong, nag-a-administer nitong RSPSA, so may integration ng system na ginawa. So yung pong duplication na yun ay ini-eradicate po, na iniwasan. Kung sa sinabing 2 million fishes, 2.7, meron kayong ballpark. Do you have a ballpark figure? Ang alam ko po na rehistrado sa Fish R, hindi ko lang po, I don't have the data, and since my office is not the one in charge, hindi ko lang po kayo masagot sa ngayon, Senator, kung mayroong nakaregister sa RSPSA na nakaregister din sa Fish R. But as of yung po yung latest sa ngayon na sa 2024 po na data ay may 2.4. Na million registered with Fish R. 2.4 ang sa Fish R. Opo. Pero As of 2024. yes, pero 2.7 ang nasa RSPSA. Okay, But not necessarily yung 2.4 na yun, merong nakarehistro rin sa RSPSA. Opo. So, nag-undergo pa po kasi ng constantly pang chine-check kung may mga duplication or meron yung mga inactive na kailangan na rin tanggalin sa listahan. Okay, we will note that. Fish R, RSPSA, at meron din sa Sagip-Saka yung FEDIS. Dapat yun siguro Mr. Chair, meron ko sir kasi nabanggit yung fuel subsidies. Bakit itong for year 2026 wala kayong allocation para sa fuel subsidies sa mga fisher folks? Ano nangyari? Kasi yearly dapat meron. This 2026, tinabla kayo. Why? I apologize po, Senator Tulfo, because I'm not in the best position to respond to that. Walang sinabi sa inyo. Of course, dapat taga-BIPAR ka. At least man lang malaman mo kung bakit hindi kayo nabigyan ng budget for 2026 para sa fuel subsidies ng mga fisher folks. Importante po yun. For so many years, tuloy-tuloy nagkakaroon ng budget this year. I wouldn't. No, maybe you can call or ask your assist staff, call your head. I will po, if you can just give me Yes, please. then I will get back. Is it because of corruption? Kaya nakita siguro ng COA na may corruption, kaya tinigil muna. Anyway, another thing, Mr. Chair. Just for the information of Senator Rafi,
hindi hiningi ng DA ng walang agency request for fuel subsidies sa BIFAR. Ganun. Yes. Okay, so may problema ang DA. I'll check po, Senator. Or baka kaya hindi hiningi kasi nga may corruption at Nakita nila. di ba? Baka yun ang nangyari. But can we find out, ma'am, and let the committee know? Thank you. And then kapag natuloy ulit po yan, ang gusto kasi ng mga fisher folks na nakausap ko, Mr. Chair, instead of nabibigyan sila ng voucher at pupunta sila sa mga accredited na mga gasoline station, doon sila bibili, dapat cash na lang. Tapos yung binibigay na gasoline assistance, fuel assistance, not enough. Yun yung reklamo ng farmers. Hindi pa natin matatapos yung problema na not enough, tapos dapat cash, tinanggal totally. Yun yung nakasama ng loba. Marami sa ating mga farmers kailangan talaga yung fuel subsidy. Pero tinanggal. So siguro, Mr. Chair, alamin natin sa DA bakit nila tinanggal, bakit nila ni-request pala ang magkaroon ng budget para sa mga fish and fruits fuel subsidies. Yes, we will do that. The COMSEC is instructed to clarify this matter with the agency, the Department of Agriculture. Yes, Director Recotero. Meron pa, Mr. Chair, isa na lang. Okay, go ahead. Meron din bang ayuda sa mga fisher folk kasi halimbawa bagyo, 3 days or 4 days, hindi papayagan na pumalaot yung mga mangingisda natin. So, syempre, 4 na araw, 3 araw, 4 na araw, na wala silang income. Wala bang assistance from the government na those 4 days na wala silang trabaho dahil silang panglaot, makatanggap sila ng financial assistance? Do we have that kind of program sa BIFAR? Okay, ulitin ko po. Di ba, kuminsan, lahat tayo palagi may bagyo. Sasabihin ngayon ng Coast Guard, hindi pwede pumalaot ng mga mangingisda. O 2-3 araw, hindi kayo pwede pumalaot dahil sa masamang panahon. So yung 3 araw na yun, walang hanap buhay, walang income yung mga fisher folks. So wala bang programa ang BIFAR na yung 3 araw na hindi sila makapagpalaot, merong financial assistance kahit maliit man na may bigay sa kanila. Ang tawid. Ang alam ko po ay may mga livelihood programs, pero yung as per specific financial assistance po dun sa mga instances na hindi sila nakakapalaot. Let me assist you there, Director, no? Hindi po. Anyway, for the information of Sec Rafi, this was actually tackled sa budget committee hearings. And that's why we endorsed the 10 billion President's as assistance to farmers and fisher folk. So merong 10 billion for 2026. And included dapat dyan yung fisher folk na nangangailangan. Dahil nga, yung dahilan doon sa 10 billion, dahil sa sunod-sunod na kalamidad. Kasama doon ang bagyo. So, ang kailangan gawin ngayon ng DA, pakirelay na lang kay Secretary, yung guidelines para ma-avail yung 10 billion, including fisher folk. Sa pagkakaalam ko po, and I have to verify this from our finance division, but parang yung kung hinihing additional na budget ng BIFAR ay hindi po nabigay. Hindi nabigay sa BIFAR, kaya, but I think it was given to DA. So, BIFAR is at the mercy of DA kung bababaan po ng additional budget si BIFAR. Yes. 10 billion yun, yung assistance na yun. Mr. Chair, na nakausap ko sa mga fisher folks, especially when I went to Palawan, I think this was a couple of years ago, na palakasan din kapag halimbawa tinamaan ng kalamidad ng isang lugar at nasira yung kanilang mga bangka at nasira ang kanilang mga lambat. So, sino nag-determine yan? Usually, the BIFAR would go to the barangay. Diba? And then barangay, magbibigyan ng lista, sino tutulungan. Meron ba kayong programa na para siguro na yun talagang nangangailangan mabibigyan? Kung minsan kahit wala nang kailangan na lambat o bangka, yung isang tao, dahil nasa listahan ni Chairman, nabibigyan. Pero yung talagang tunay na salanta ng bagyo, hindi nabibigyan. So nagkakaroon ng palakasan system. That's something that we have to look into.
But we have field personnel naman po na active naman po agad na mobilize kapag may mga ganitong sitwasyon sa ground na na-assess naman po. And isa din po doon yung may mga credit, although it's credit, but isa po yun sa mga assistance at services ng BIFAR na sa panahon po ng may mga ganong sitwasyon at pangangailangan yung mga fisher folk natin, ay aside from the assistance from BIFAR in terms of livelihood, in terms of inputs, yun din pong assistance na ma-facilitate po silang maka-access doon sa insurance po and calamity loans na binibigay po under the program nitong mga financing institutions like the ACPC. No, I'm not talking about loans, madam. Opo, I'm talking I'm about just saying po yung government services assistance. ni BIFAR. Yeah, yung mga nasa lantasan ng bagyo, yung mga bangka nila nasira, yung mga lambat nila nasira. In fact, there were official folks na who comes to my program, ako nagpapagawa sa sarili ko. Pero sabi ko, sinasabi nila kasi sir, pag pupunta kami doon kay chairman, palakasan, minsan matagal ang proseso, etc. That's why I told you, that is something that you have to look into. Make sure na naging patas at mabilis yung proseso. May dagdag ko lang, no? Yung ilang mga fisher folk na nakausap natin over time, yung livelihood na nabanggit po ninyo, yung isang gusto sana nilang mabigyan ng priority sa livelihood, yung technology para yung sa daing ba, at yung packaging at the source. Kasi sabi ni Senator Rafi, pag umuulan na, o binabagyo na, wala nang huli, wala nang benta. Pero pag sila ay naturuan ng livelihood na packaging, post-harvest na drying at ginagawang daing, yun, 2, 3, 4 na, hindi naman buwan siguro, mga 4 na linggo, meron silang benta. Kasi yun ang kanilang pwedeng magtagal. So while hindi sila makapagpanahon dahil nga masama panahon, meron silang alternative na livelihood which is related to fishing. But this time, it's value adding and packaging at the source. Siya nga pala, Mr. Chair, nagpasa ako na sa Bill number 1268 para ma-institutionalize yung pagbibigay ng fuel subsidy sa mga fisher folks. So this time, hindi na pwedeng tablahin ng gobyerno yung fuel subsidy kasi batas na yun. So, and it will be 5,000. Before kasi parang 2,000 ang ata or less. So, kulang yon. Bibigyan na rin lang tayo, parang nang-insulto pa tayo, napakaliit. Pag bumigay tayo, maging galante naman tayo siguro. Total, yung mga fisher folks natin, yun naman nagpapakain sa atin. Di ba? Kasama yung mga farmers. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. If I may also add, kung mapalakas natin yung extension service sa baba at mapalakas natin yung kooperatiba, mababawasan itong palakasan. Mawawala actually dahil malakas na yung kooperatiba, may boses na, number 1. And number 2, yung extension service kasi ngayon, hanggang sa regional lang. So, kaya nagkakaroon ng palakasan dahil marami dun sa humihingi sa baba, walang connect, walang kausap. So, kung sino lang ang malapit dun sa regional, yun ang nabibigyan. Pero yung mga, halimbawa, kami sa Alfonso, Cavite, ang aming regional office ng DA nasa Lipa. 2 oras kalahati para bumiyahe doon, galing sa amin eh. So, dahil ang layo nila, siyempre, at hindi nakatungtong sa lupa, di dyan pumapasok kayo yung discretion, yung palakasan, kasi yung struktura is not, the structure is not responsive enough to be able to, kaya nga nagkakaroon ng mga equipment na hindi naman angkop doon sa haplan. Para doon lang sa lowland. Kasi lawak ng region eh. Merong upland, may lowland, pero pagdating ng equipment na traktora, binigay sa upland, pang lowland. So may mga ganun challenges pagka ikaw lutang. Yung struktura at yung ahensya ay wala doon sa grassroots. Walang mga foot soldiers.
Thank you. We are still in the, siguro we can wrap up na itong RSBSA because we'd like to focus on the other provisions of the proposed measures. No? Okay, let's wrap this up. Director Recoter and then Director Alfonso. And then later on the others will raise. Some measures that the department is doing, particularly doon sa multiple names na sinabi kanina na concerns. I mentioned earlier yung JU